hirit, ang saya-saya sa unang hirit. Okay, makikigan, kinig si sentimong dagdag singil sa kada kilowatt-hour ng kuryente. Yan po ang petisyon ng PASAM o Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation sa ERC ngayong Marso. Paliwanag po ng pamunuan ng PASAM para ito sa pambayad utang ng Napocor. Tama ba namang tayo ang pumasan sa pagkakautang ng Napocor? Yan po ating pag-uusapan kasama ating UH Resident Analyst Professor Winnie Bonsod. Maring Winnie, tama ba yun na tayo? Ano ba? Good morning. Good morning. Natawa Good morning, ka agad. mga kapuso. No, alam nyo, ang Napocor, hindi ba? Noong pa, ang laki-laki na ng utang ng Napocor. Nahanapan ng buyer yan. Okay, so sabi noong 2004, sinabi ni Presidente Arroyo, yung mga utang na yan, may mga stranded costs. Yung mga utang, yung accumulated debt, kailangan ipasok yan sa pag-charge, sa tinatawag na universal charge ng Napocor. Malaki na yun noon. Kasi, kung natatandaan yung mga kapuso, baka hindi nyo na natatandaan, there was a time when kailangan talagang itaas yung mga rates ng electricity, hindi pinataas ni Presidente Arroyo because malapit na sa eleksyon. So yung debt natin, yung utang ng Napocor, taas natin. Alam niyo kung magkano ang utang ng Napocor noong 2001, mga kapuso? $16 billion. Billion na yan. Ibig sabihin noon, 800 billion. Hindi M. Billion pesos. Diyos ko, sinong babayad yan? At saka, all throughout this time, sinasabi na natin, i-reform ang Napocor, gawin more efficient. You know, yung mga opisyalis, miski ang kakasagwa-sagwa nila, ando doon pa. In other words, this is the epitome of a government corporation that was so inefficiently run, asaksakan ng corruption, meron pang labor problem, nananalo yung mga opisyal pinagretiro, tapos binalik din doon. Tapos, sumampa pa sila ng kaso. Kumuha pa ng retirement, talagang parang, what do you call that? Ginatasan. Milking cow ang Napocor. At saka, pero 2001 yung sinasabi mong figure. Alright, so, dumating ang SAL, no? Ayan, assets and liabilities. Management. Anong klaseng management yan, mga kapuso? Pinagbili na nga yung mga supposed to be privatized, pinagbili lahat. Yung 16 billion, merong iba-iba ang mga figures na nakukuha natin. Iba nagsabi 4 billion lang ang nakuha. $4 billion sa pagsasale. Ang sinabi naman ni Congressman Ebardone, abay 10 billion o 12 billion na yata yan. Bakit hanggang ngayon, ganyan pa? At saka yung 15 centavos na sinasabi, kung lahat ng mga applications ng PISAL ay pinayagan ng Energy Regulatory Commission, abay 1 peso and 52 centavos per kilowatt hour yata yan. In other words, tayo na naman, mga kapuso, ang babalikat ng mga katiwalian at incompetence ng mga government corporations. Kasi, wala, 1 peso, 15 centavos, parang, naku, liit-liit nun. Tingnan nyo naman. Ilan tayo? Okay, sali sa ating usapan, nasa linya po ng telepono, si Attorney Florecinda Digal, ang OIC ng Energy Regulatory Commission. Good morning po, Attorney Digal. Good morning, Arnold. Opo, kasama po natin si Maring Winnie. Ayan. Good morning, Attorney. Pakisabi nyo nga sa amin, exactly how much of the debt of Napocor ay nabayaran na? Kasi binigay sa inyo lahat ang mga datos niyan Kinalulungkot ko, Maring Winnie, pero yung nasa dyaryo ngayon na sinasabi na 15 centavos na application, hanggang ngayon wala pa yung nakapile sa amin. Wala pa nakapile? Wala pa nakapile sa amin. Ang press release lamang nila ay sila ay magpa-file bago dumating ang March 15. Pero nag-press release na ang PISAL. So, ibig sabihin, araw na lang kung anong araw ipafile sa inyo. Pero wala pa po sa amin ang mga dokumento. Hanggang ngayon, hindi pa sila nakakapag-formally file ng petition. At alam naman po natin na kahit mag-file sila bago mag-March 15, hindi naman yan agad-agad rin ma-desisyonan dahil kailangan niyang dumaan sa proseso ng public hearing. Pero Attorney Digal,
ilan na po ang nakasampa sa inyong application ng PISALM in order to be able to recover the stranded costs of Napocor? Kasi may application sila, kung may application sila, ibig sabihin nakalagay doon magkano po ang natitirang stranded debt ng Napocor. Para sa recovery. Kasi iba yung stranded debt, iba pa yung stranded costs. Opo. Anong figure nyo? Can you give us an idea? Kung maaalala po natin, noong isang taon, mga buwan ng Hunyo yun, nag-file ang PISALM ng para sa recovery ng kanilang stranded contract cost. Magkano po? Ang amount po in million pesos na nakalagay sa kanilang aplikasyon noon ay 22 million. How many? 22. 22 what? Million? Million. Billion. Po. Tapos para po naman sa stranded ay 417 million. 417 billion. So, Million. Million. Po. Kaya lang po, maalala din po natin na ang mga application na ito ay binismit namin noong November 15, 2010. Kaya po sa ngayon, wala pong nakafile sa Energy Regulatory Commission para sa pag-recover ng stranded debt at stranded contract cost. ano ho po ang sinasabi ni Congressman Evardone na 16 billion po yung utang ng Napocor? Pinagbili na ng 98% of Napocor. Hanggang ngayon, may utang pa 12 billion pa yata ang utang o 14 billion. Ano yun? Ano ang basehan po nung sinasabi ni Evardone? Hindi po namin makukumpirma dahil wala po sa amin yung datos ni Congressman Evardone. Basta ang nasa amin po nung last year, 22 billion saka per hand. No, but that is the stranded costs for last year. Ito po, yung additional losses ng Napocor for 1 year. That's not the stranded debt Kasi of last year pa Napocor. yun attorney. Kasi, on top of the utang, meron bang bagong May bagong lugi? utang, bagong pagkalugi. Hindi Wala po pa ba? po silang naipafile. Wala pa po silang naipafile. Hindi nyo po napag-aralan kung may pagkalugi uli. Okay. Kasi Wala pa po dahil dinismiss nga po namin yung application for 22 billion saka 470 Kasi ang habol dito bilang finance ng raporang PISAM, dapat may pananagutan sila, dapat naayos na nila yung problema diyan, di ba? Kasama naman po yun sa i-evaluate kung halimbawa naman po na magpa-file sila ng panibago. Pero as of now po, na-dismiss po yung dalawang kaso nila para sa pag-recover na 22 billion saka 470 billion. Okay. Well, alam nyo, thank you. Attorney Digal, salamat po. Salamat din, Arnold. Attorney Florencida Digal ng ERC. Alam nyo mga kapuso, never mind. I will look into it and I will talk to the former president of PISALM. Tatanungin natin kung ano ba talaga. Kasi nakakalito ang mga sinasabi. Hindi ko alam kung bakit hindi klarong-klaro. This is our debt. This is our lugi pa. Etc. Wala bang recovery? Kaya nga ayan nga ang basihan. Ayan ang basihan ng privilege speech ni Evardone. Ano nangyari sa pera? Kaya pinambisigahan ito ng Kongreso. Alamin natin. Maraming salamat, Maring Winnie. Okay, magbabalik po tayo pero unang balita na. Okay.